Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Sa ikalimang palapag ng opisina, sinabi ni Wu Chen, wala nang ibang tao rito, pangalawang ate. Ngayon na tayong dalawa na lang, pwede mo nang ibahagi sa akin ang mga iniisip mo. Habang nagbubuhos ng alak, sinabi niya, pumunta ka rito sa Hong Kong para maglibang, at dahil gusto mong maglibang, maglalaro ako ng masayang laro kasama mo. Sinabi ni Xiangxianan, huwag kang umasta na parang kilala mo ako o alam mo ang mga gusto ko. Sumagot si Wu Chen, pero kilala talaga kita. Marahil mas kilala pa kita kaysa sa sarili mong pagkakakilala, pangalawang ate. Handa ka bang pakinggan ang buod ng nakaraan mo? Sinabi ni Xiangxianan, sige. Pakinggan ko kung ano ang mga tsismis sa lansangan. Sinabi ni Wu Chen, mapalad si pangalawang ate ng mga ksiyang na isang henyo. Noong ikaw ay nasa ikatlong baitang pa lang, sinubukan mo na ang pagsusulit para sa junior high school at ikaw ang naging pinakamataas ang marka sa buong. Minsan lang dumarating sa isang henerasyon. Pagdating ng 16 na taong gulang, pumasok ka sa Universidad ng Beijing. Sa edad na 19, pumasok ka sa Cambridge. Sa edad na 23, nais mong maging siyentipiko at naghanda para kumuha ng Doctor of Philosophy degree, ngunit dahil nagkasakit ang iyong ama na isang direktor, pinauwi ka sa bansa upang tumulong sa pamamalakad ng negosyo ng pamilya sa larangan ng pelikula. Si pangalawang ate ng mga ksiyang, na kayang umarte at magdirect, hindi mo akalaing sisikat ang pelikulang ikaw mismo ang gumawa. Ngunit nanalo ito ng Golden Palm Award at naging pinakainit na baguhan sa industriyang iyon. Mula noon, anuman ang gawin mo, kahit magpanggap kang bangkay o basta kumuha ng video ng bato sa daan, ang media ng industriya ay todo puri, sinasabing magaling ang pagkakagawa o pag-arte. Sinabi ni Xiangxianan, makikita naman ang mga lumang impormasyong yan sa kalye o sa internet. May saysay pa ba talagang i-recap yan? Sinabi ni Wu Chen, huwag kang magmadali. Ang sinabi ko pa lang ay ang pangunahing bahagi ng pagbabago ni pangalawang ate. Dahil simula noon, kusa mong nilabanan ang industriyang pangtelebisyon at pelikula. Ikaw, na lubos na nadismaya sa iyong propesyon, ay unti-unting nahilig sa mga mas mapanganib at kapanapanabik na bagay. Mula sa pagiging inosente pagdating sa pag-ibig, sinubukan mong makipagrelasyon sa lalaki mong sekretaryo noon. Naging pabago-bago ka. Ngunit hindi kinaya ng sekretaryo at hindi na niya nagampanan ang tungkulin niya. Isang babaeng kasing ganda mo na handang isuko ang sarili, pero wala man lang siyang naging reaksyon. Ang sitwasyong iyon ay direktang nakaapekto sa dami ng dopamine na nararamdaman mo. Mula noon, hirap ka nang makaramdam ng kasiyahan o saya. Sa tingin mo ba, makikita sa internet ang ganitong klase ng impormasyon? Tahimik si Xiangxianan, kaya nagpatuloy si Wu Chen, pagkalipas ng 1 taon na walang saysay, nang ipakilala ka ng isang junket operator, nagsimula. Pumasok ang 130,000 at lumabas ka na may 7 milyon. Ang lahat ng naunang tagumpay mo ay dahil sa suporta ng pamilya, pero ang pagsusugal ang unang pagkakataon na naramdaman mong ikaw mismo ang kumita ng malaking pera. Muling umangat ang dopamine mo. Sa parehong pagkakataon, mali ang akala mong ikaw ang pinakamahusay na babaeng sugarol sa buong mundo. Habang naglalakbay ka sa pinakamalalaking kasino sa mundo, sa loob lang ng kalahating taon nanalo ka ng 30 bilyon at sumikat ka. Pero hindi nagtatagal ang ganitong kagandahang kapalaran. Pagkalipas ng kalahating taon, nawala ang swerte mo at natalo ka ng 100 bilyon. Napilitang ibenta ng matandang ksiyang ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya para mabayaran ang utang ni pangalawang ate sa buong mundo. Simula noon, nakulong ka na sa villa sa Hilagang Amerika. Pangalawang ate, may mali ba sa sinabi ko? Sinabi ni Xiangxianan, mukhang handang-handa ka. Sa dahil lang sa mga lumang impormasyong yan ay hihingi ako ng tawad tungkol sa balita kahapon. Sinabi ni Wu Chen, alam kong nababagot ka na sa pagkakakulong kaya ka pumunta sa Hong Kong para tumulong sa pamilya at maglibang. Ang hiling ko lang, sana ang libang na hinahanap mo ay huwag isama ang panggugulo sa kumpanya ko. Sasamahan kita sa laro. Sinabi ni Xiangxianan, ikaw. Ano ba ang magagawa mo para sa isang tulad kong marupok na parang salamin? Kinuha ni Wu Chen ang isang baril, isang Smith & Wesson revolver. Sinabi niya, kung gusto mo talaga ng kasabikan, maglaro tayo ng pinaka-exciting, Russian roulette. Inabot niya ang baril kay Xiangxianan. Sinabi niya, pinaka-exciting. Mukhang bibitawan ko na ang panggugulo sa pelikula ng batang babae na yon.
Itinutok niya ito sa ilalim ng kanyang baba at sinabi, sigurado ka ba? Pareho tayong may 50% posibilidad na tamaan. Hindi ko susugal mo ang buhay mo para lang makipaglaro sa akin, at hindi ko rin isusugal ang buhay ko. Kaya sa tingin ko, 100% walang laman ang baril mo. Sinabi ni Wu Chen, ay nakita na agad ni pangalawang ate ang totoo. Mukhang talo na talaga ako sa'yo. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi, hindi ako marunong mag-direct ng pelikula at ni hindi kita kayang dayain. Binuksan niya ang bintana at sinabi, lalamunin ng pelikula ni pangalawang ate ang pelikula namin. Talo ng tuluyan ang investment ko at bilang talunan, palalayasin ako ng pamilya Lee. Sa parehong oras, siguradong gagamitin ni Ding Ruilong ang pagkakataong ito para tapusin ang buhay ko. Sa halip na mapahiya ng ganito, bakit hindi ko na lang Nagsimulang pagpawisan si Xiangxianan at naisip niya, ang taong ito parang marupok ang puso. Siya ba talaga ay gustong tumalon sa bintana at magpakamatay? Pumunta lang naman ako rito para maglibang, pero hindi ako pwedeng managot sa pagkamatay ng isang tao. Tumayo siya at sinabi, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa Hinawakan ni Wu Chen ang kanyang pulso at sinabi, hindi ko ito naisip, pangalawang ate. Hinila siya ni Wu Chen palapit, kaya dumikit ang malaking dibdib ni Xiangxianan sa katawan niya, sabay sabing, ngayon, gusto ko talagang mamatay. Habang tulala at naguguluhan si Xiangxianan, biglang tumalon si Wu Chen mula sa bintana, kasama siya, at sumigaw, pangalawang ate, sabay tayong mamatay. Nahulog si Wu Chen at Xiangxianan mula sa gusali. Naisip ni Xiangxianan habang gulat na gulat, ha? Isinasama niya ako. Ako mamamatay na ba ako? Yumakap siya kay Wu Chen ng mahigpit at sinabi, ayoko Sa ibang lugar, nagtatype si Huang sa kanyang laptop at sinabi, 2 minuto lang para matapos ang programa ng ganitong uri ng lambat at malakas na rubber cushion, at eksaktong nakapwesto ito kung saan dapat. Grabe! Nilalaro niya si pangalawang ate Xiang ng ganito. Baliw na talaga. Habang mabilis na bumabagsak sina Wu Chen at Xiangxianan, ligtas silang lumapag sa malaking inflatable balon. Nasa pagkabigla pa rin si Xiangxianan at sinabi, buhay pa ako. Patuloy na naramdaman ni Wu Chen ang kaakit-akit na katawan ni Xiangxianan sa ibabaw niya. Sinabi niya, pangalawang ate, sa tingin ko hindi ka naman naiihi sa takot, pero medyo basa ka. Baka gusto mong magpalit ng pantalon? Agad tumalon si Xiangxianan palayo kay Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen, gusto mo bang magpalit muna ng damit, pangalawang ate? Tumingin si Xiangxianan pabalik sa kanya at nagsabing, Denye. Sinabi ni Bao Zhenhui, yung tingin sa'yo ni Miss Nan kanina delikado yon. Kapag ganyan ang tingin niya noon, laging may kapalpakan ang mga nangyayari pagkatapos. Kapatid na Wu, medyo sumobra ka yata sa laro mo kanina. Sinabi ni Wu Chen, huwag kang mag-alala, kaya kong ayusin ang sitwasyon niya. Ngayon mong mag-overtime kasama ko at tapusin agad ang post-production ng unang episode. Kailangan nating dalhin agad ang sample sa Beijing. Kinabukasan inabot ni Wu Chen ang folder at sinabi kay ikatlong Senyora King Er, ikatlong Senyora, ito ang sample ng unang episode ng bagong pelikula namin. Pakitingnan po. Naisip ni Wu Chen, mukhang may sakit si ikatlong Senyora o baka naman nag-isip lang ako ng sobra. Sinabi ni ikatlong Senyora King Er, totoo ngang parang pelikula ang kalidad nito. Bukas, ibibigay ko ito sa mga kaukulang tao, at hindi tayo mahuhuli sa ibang malalaking estasyon. Sinabi ni Wu Chen, nauunawaan ko po. Pakiinom po muna ng tsaa, ikatlong Senyora. Biglang umubo si ikatlong Senyora King Er, ubo. At nahirapang hawakan ng tasa. Naisip ni Wu Chen, si ikatlong Senyora nahihirapan ba siyang kumain at uminom? Senyora King Er ang tasa at sinabi, maayos ang naging pakikipag-ugnayan ko kay Wu Yurong at halos tapos na ang lahat ng proseso. Ang mahalaga ay matuloy ang shooting ng drama ninyo. Tumayo siya at sinabi, marami pa akong kailangang gawin, kaya alis na muna ako. Bigla siyang natumba sa mga bisig ni Wu Chen. Sinabi ni Wu Chen, mag-ingat po, inupo niya ito at sinabi, ikatlong Senyora, maupo muna kayo. Sinabi ni ikatlong Senyora King Er, siguro napagod lang ako sa trabaho. Medyo pagod lang talaga ako. Sinabi ni Wu Chen, sa nakaraang mga minuto, napansin kong nahirapan kayong uminom, umubo kayo habang umiinom, at hindi pantay ang lakad ninyo.
Maaari ko bang itanong, ikatlong senyora, may problema ba kayo sa buwanang dalaw at madalas na pagkahilo? Sinabi ni ikatlong senyora King sa tingin ko lahat ng sintomas na yan ay meron ako. Tinanong ni Wu Chen, may problema rin ba kayo sa paglabas ng gatas? Sinabi ni ikatlong senyora King ikaw paano mo nalaman? Sinabi ni Wu Chen, ikatlong senyora, may sakit po kayo. Kailangan niyong magpatingin agad sa ospital. Mas kayo magpapagamot. Sa ngayon, kung may makaalam sa bansa na may sakit kayo, malaking halaga ng investment ang mawawala. Humarap siya kay Zhaozi at sinabi, Zhaozi, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa University Hospital ng Dongdi. May kaibigan akong kailangang gamutin. Sinabi ni Zhaozi, Ginoong Wu, kung gusto ninyo ang hepe ng mga doktor, pinakamabilis ay 2 araw po ang hintay. Sinabi ni Wu Chen, sige, 2 araw na lang. Kita-kits tayo. Pagkalipas ng 2 araw sinabi ng kalbong doktor, iminumungkahi ko na magpa-opera kaagad. Napakalakas na ng radiation na tumama sa tumor sa bungo mo. Tinanong ni Wu Chen si ikatlong senyora King may history ba ng ganitong sakit ang pamilya mo? O kaya, sumailalim ka ba sa cranial radiotherapy nitong nakaraang taon? Sumagot si ikatlong senyora King wala namang history ang pamilya namin at wala rin akong naging treatment. Ang dental surgery 6 na buwan na ang nakaraan. Marami akong check-up noon. Sinabi ni Wu Chen, Yalan? Pwede mo bang ikwento ng higit pa? Sumagot ang ikatlong senyora King sa totoo lang, medyo mahirap ibulalas. Sinabi ni Wu Chen, maaaring napakahalaga nito, ikatlong senyora. Sana ibahagi mo sa akin ang lahat ng alam mo. Sambit ng ikatlong senyora King minsan, sobra akong naglibang sa Wenzhou at hindi ko alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa ng butler para pagsamantalahan ang sitwasyon. Naisip niya sa sarili, sa loob ng kalahating araw, panghaharasan niya ako hanggang sa magising ako at magkamalay na may mali. Galit na galit ako kaya pinutol ko ang kanyang ari. Pero dahil lalaki pa rin siya, may natirang lakas siya at nabasag ang isa kong ngipin. Sinabi ni Wu Chen, naintindihan ko. Ikatlong senyora, pakipadala sa akin ang ulat na ibinigay sa iyo ng dentista noong panahong iyon. Sagot ng ikatlong senyora King sige. Tinalaan at wika niya, Dr. Fang Jinyu. Naalala niya sa sarili, ano yon, pamilyar ang pangalan teka lang Sinabi ng ikatlong senyora King Wu Chen, pakikinggan mo ito malaking operasyon ito. Kahit gawin pa sa University Hospital ng Dongdi, walang makapagkakatiyagang maggarantiya ng ganap na tabumpay. Kung dumating man ang oras, ayokong magsisi. Kung mabigo ang operasyon, sana ikaw ang mag-asikaso sa aking asawa. Alam mo naman ang talino niya, kung wala ako, hindi niya kakayanin ang lahat ng ito. Ang pamilyang Wu, ang gitnang silangan, ang bagong pelikula, ang mga babasahing pelikula, at iba pa. Kung mananatili siya rito, hindi niya maintindihan ang mga yon. Ang pagtulong sa kanya ay para sa ikabubuti rin ng sarili mo. Tinanong ni Wu Chen, ikatlong senyora, seryoso ka ba rito? Sambit ng ikatlong senyora King kahit kulang na siya sa talino kumpara sa karaniwan, napaka-cute pa rin niya. Sakak ang mga babaeng hindi mainggit sa lakas mong tulad nito, at pati ako ay hindi nakakaiwas. Medyo naiinggit niya ako pero gusto ko kayong lahat. Habang lumalalim ang gabi, umihip ng malumanay ang ikatlong senyora King at sambit, aha. Ilang sandali ang lumipas, gulat at pagod na halos hindi makapaniwala sa sarili ang ikatlong senyora King Hinawakan siya ni Wu Chen at sinabi, anuman ang mangyari, sana maging matagumpay ang operasyon mo. At napag-alaman ko rin kung sino ang dentista, si Fang Jinyu, matalik na kaibigan ni Miss Yurong noong nag-aaral pa sila. Tinanong ng ikatlong senyora King anong ibig sabihin niyan? Ipinaliwanag ni Wu Chen, una, si Fang Jinyu ay kilalang kagandahan na matagal nang natatabunan ng kasikatan ni Wu Yurong. Hindi niya iyon matanggap ng buo. Nang matuklasan ni Wu Yurong ang mga itinago ni Fang Jinyu sa likod niya, tuluyan silang nagkahiwalay. Napin ang pinatayan ni Wu Yurong, matagal nang tumutulong si Fang Jinyu sa pangalawang senyora ng pamilya ninyong Liu. Sa madaling salita, naniniwala akong hindi ito kasing simple ng lahat. Sisiguraduhin kong lumabas ang katotohanan. Pagkalipas ng 2 araw, sa gitna ng operasyon sinabi ni Zhaozi kay Wu Chen, Mr. Wu, ang hepe ng mga doktor ang pinakamagaling nating siruhano rito. Swerte ng kaibigan mo at naniniwala akong magiging matagumpay ang operasyon. Sumagot si Wu Chen, ilanan. Biglang tumunog ang telepono ni Wu Chen.
Sabi niya kay Zhaozi, patawarin mo, Zhaozi. Kakailanganin kong sagutin ito. Lumabas siya at wika, hello. Miss Rong? Ano ang nangyari? Sinagot si Wu Yurong, nakita ko ang mga mensaheng pinadala mo. Sa nakaraang 2 araw, nakipagkita ka na ba kay Fang Jinyu? Wu Chen, pwede mong ligawan ang sinumang babae sa buong mundo, pero hindi siya. Hindi kita papayagang makita siya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.